Kapapasok lang po na balita, isang negosyante ang patay matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang kotse sa Ortigas Avenue sa San Juan kanina. Para sa detalye, may ulat on the spot si Jiggy Manicad. Jiggy? Rafi, bandang alas 10:30 nga ng umaga ng pagbabarilin ng isang 34 years old na contractor na nakilalang si Kelvin Tan. At itong biktima ay nabutan pa ng GMA News na nasa loob mismo ng kanyang Toyota Corolla Altis na nakaparada sa parking area dito sa harapan ng isang bangko kung saan siya nag-withdraw. Ayon kay Senior Superintendent Bernard Tambawa ng OIC ng San Juan Police ay nasa 800,000 piso ang withdraw nito at pagkatapos nga ay papasakay na sana o nakasakay na mismo ng kanyang sasakyan ng isang gunman ang lumapit para pagbabarili ng biktima. Ilang tama ng bala ang tumago sa katawan nito bukod pa sa may nakita tayo dito sa kanang bahagi sa passenger door ng unahang bahagi ng kanyang kotse na tinagusan din ng bala ng baril na ginamit ng suspect. Pagkatapos ng pamamaril ay tumawid lamang ito suspect sa kabilang bahagi ng Ortigas Avenue na patungo New Manila at sumakay ng motorsiklo na ginamit niyang getaway vehicle at may kasama daw ito ayon na rin sa mga pulis. Bukod pa dyan, may impormasyon din ng mga pulis, Rafi, na bago naganap ang pamamaril ay may pinag-abutan daw ito ng itong biktima ng kanyang winidrong pera. Bagamat ito'y kinukumpirma pa dahil halos kararating lamang ng mga tao ng scene of the crime operation para tingnan ng mga ebidensya na sa loob kung yung bang perang binabanggit ay naiabot nga o intact pa sa loob ng sasakyan. Naka-police line, nasa loob ng police line itong sasakyan at wala nakakalapit maliban sa mga tauhan ng SOCO. Hindi pa rin tiyak ng mga otoridad kung ano talaga ang motibo ng pamamaslang. Bagamat kanina nga ay kararating lamang ng SOCO para mangalap ng ibang ebidensya at mabuo ang kwento sa likod ng pamamaslang dito sa kay Kelvin Tan. Rafi? Masyon kung natangay nga nung gunman, yung sinasabing 800,000 na winidraw nitong biktima. Oo, Rafi. Hindi pa yun matiyak ng mga pulis kasi yung SOCO lamang ang maaaring lumapit para siyasatin yung laman ng sasakyan. Bagamat yung initial na impormasyon ng investigador ng San Juan Police, kanina binubulong niya kay Senior Superintendent Tambawan, ay bago sumakay ng sasakyan niya, itong biktima, ay nagdaan muna ito sa isang kalapit na coffee shop para abutan ng kanyang winidrong pera at saka sumakay. Doon lumapit yung gunman. So, kung naiabot ba talaga yung pera dun sa isang kausap, itong biktima, yun ang malalaman natin sa pagpapatuloy na sinasagawang investigasyon ng mga otoridad dito sa pagkamatay ni Kelvin Tan. Taki? Okay, maraming salamat, Jiggy Manicad.